ayon kay Presidente Duterte, wala daw pakialam tayo, ha? O sino man, mga kaibigan, no? Kung gusto niyang magpunta sa kung saan-saan, ha? Ang sabi ho niya, kasi napabalita, di ba na, ano yan alingas-ngas Di natin alam kung chismis yan o ano. Pero, yung chismis, alam ho ninyo, para mapasinungalingan mo yan, simple lang. Ano ba, chismis? Yung chismis na kumakalat, meron lumapag na jet ambulance sa Davao nitong nakaraang weekend, mga kaibigan. At bumalik din po, o umalis din sa Davao, galing sa Singapore yun at bumalik din sa Singapore. So, nagkaroon ng speculation na baka ang sakay nito si Presidente Duterte. Kaya marami ang nabahalang mamamayan, mga kaibigan, ano po. Ang sabi ho niya, sabi daw ni Presidente Duterte, "Stop this nonsense of me going to Singapore if at all." Wala kayo pakialam. Parang inchik na rin mag-Tagalog si Presidente Duterte, no? Wala kayo pakialam. Kung gusto ko pumunta, yan, mga kaibigan, doon sa kanyang nakatape na napalabas kagabi yata yan, ano? At sinasabi niya hindi raw totoo na siya po ay inilipad sa Singapore. Pero itong mga ito, una, yung videotape. Hindi natin malamang kung kailan tinape yun. Diba? Siyempre, pag tinape, advance yun. Sabi niya pa if you want, if I want. Kung gusto ko niya, if I want to go to Singapore, kung gusto ko magpunta sa Singapore, I will go to Singapore. If it is a private undertaking, mapapribado man ang kanyang pakay, or if I want to attend, o gusto kong dumalo sa libing ng kaibigan, or pay a visit to the wake, o kaya bumisita sa lamay. Mahilig makipaglamay ito, no? Si Presidente. Kasi gabi lamay. Pag sa umaga, hindi lamay yun No? I will go there. Fly in, fly out. So, yun ang ibig sabihin. If I want to leave, I will leave. Kung gusto niya raw umalis, siya aalis. I don't have to keep it a secret. Because I will not be using any government funds. That's my habit. Nakalimutan dugtong yung bad. Bad habit. Mga kaibigan. Bueno, doon tayo sa sinasabi niyang, ito pa pala, may karugtong pa pala yun. I am under no obligation to travel in secret and not telling the Republic at all. I am a citizen of this country. The right to travel is guaranteed. If it is guaranteed for you, it's guaranteed for me. Mga kaibigan. Hindi ka naman ordinary citizen Di ba? Tama yun, citizen ka nga dito, pero hindi ka ordinaryong citizen. At ang tao, ang publiko, ay laging may pakialam sa kung sino man ang presidenteng nakaupo. Di ba? Dahil ikaw ay presidente ka. Especially ngayon, na ika nga, may hawak pang dyaryo. Pakita mo nga yung mga may hawak ng dyaryo. Nasa Davao daw. O ito, pakikita ko sa inyo, sa mga nanonood ngayon. Huwag mga alisin yan, makikita ninyo dyan, ultimo ship,
Elvis Presley po, merong hawak na kopya ng Manila Bulletin na latest issue. Diba? Ngayon, sino pa nandiyan? Si Dolphy, nilagyan ng ng Manila Bulletin, may hawak, kumakamay kay Pinoy, di ba? Si Hitler, may hawak ding Manila Bulletin. Di ba? Ngayon, kinakaila na may karamdaman si Presidente Duterte kahit na hindi natin nakikita. Di ba? Hindi na pagkikikita ng live. Meron namang ipinakitang video. Bago daw yun, yung napanood ninyo kagabi, bago yung kanyang pagsasalita ron. Pareho kasi ang suot ng damit yata Di ba? O isinuot niya lang yung damit na dati na niyang naisuot. Di ba? Pagkatapos, yung litrato na may hawak ng Manila Bulletin ay very yun suspicious. Kasi ang dami mong makikitang pwede yun dun sa yung dyaryo, bumibili ba kayo nun? Yung hanapin ng mali o kaya yung alin ng naiba. Mga kaibigan, yung magkapareho pero pag tinignan mo mabuti, merong mga konting nasa isang litrato pero wala sa isang litrato. Hindi ba? Ganun yun mga kaibigan Ang daming ron. Ang daming question mark doon. Sabi nga sa inyo kagabi, sabi nga natin, madaling doktorin na ngayon yan litrato kahit maligo ka sa beach, maraming tao. Lahat ng taong yun, pwede mong tanggalin yun nang hindi maapektuhan yung dagat. Nagsiswimming ka sa dagat. Hindi maapektuhan yun. At pwede mo rin palitan ng tao yung mga nando doon. O kaya, ikaw mismo palitan kung ikaw ay nasa litrato. Pwede lahat yun ngayon. Kaya ang sabi natin, wala nang pinakamagandang makapagpapatunay para pabulaanan na merong hindi magandang o nasa hindi magandang kalagayan si Presidente Duterte. Yung gumawa kayo ng magpakita siya ipakita nyo siya, diba, sa publiko na walang pag-aalinlangan, walang pagdududang, live yun. Yun ang gagawin nyo. Paano yun? Siyempre, ano-ano yung mga bagay na pwedeng magpawala sa duda ng tao na yung pinanonood nila live. Di ba? Maraming paraan yan. Marami. May media. Itong mga huling nakikita natin, wala na Di ba? At ang sabi pa nitong si Roque, dahil nga sa nagsimulang pagkalat ng balita na isinugod sa Singapore o ospital sa Singapore, si Presidente Duterte, ang sabi naman ni Roque, nasa mabutihan niyang kalagayan at nasa perpetual isolation. Wala akong narinig pang ganun, perpetual perpetual, hindi na makakatupad ng tungkulin niya. Di ba? Pag sinabi mong perpetual, especially nasa panahon tayo ng krisis. Higit sa lahat, ito yung panahon na meron tayo dapat leader. Di ba? Na ika nga po, alam nating hindi ko sinasabing sabi ko nga sa inyo kagabi, sino ba naghahangad na magkasakit siya? Di ba? Lalo nga ngayon, may pandemic, may crisis. Di siyempre, gusto natin, may leader tayo dyan. Hindi naman tayo pwedeng labo-labo na lang dito, mga kaibigan, di ho ba? O kaya
pababayaan na lang natin mag-agawan sa kampana. Yung mga power grab, di ba? Yung gustong umangkin ng pwesto na wala naman silang karapatan sa ilalim ng batas. Halimbawa, ang may karapatan lang, ano't ano pa man ang mangyari, yung susunod kay Presidente Duterte. Sino ba ang dapat sumunod sa kanya? Ayon na rin, mga kaibigan, sa batas. Pag ayon sa batas, siya yun. Vice President Leni Robredo. Yung sinasabi natin power grab, ang gagawa nun, yung wala sa tinutukoy. O kaya, hindi sila yung next in line. Doon po sa rule of succession. Kasi pag rule of succession, Vice President ang susunod. Pag wala ang Vice President, Senate President, di ba? Tapos House of Speaker of the House. Pag wala pa rin 'yon, yung kaya siguro panayang depensa ni ni Tito Soto, hindi naman siya kasali sa usapan, lahat sinasalihan, mga kaibigan. Para kang yung tutang karihan ni Mocha Uso na yun, na COVID. Sabi kasi, huwag kayong sabat ng sabat sa usapan ng matatanda. Ito yung mga isyong di nalaman, sabat na sabat Ngayon, ito, basahin natin ang saligang batas. Kung totoo, yung sinasabi ni Presidente Duterte, hindi totoo yun na tayo walang pakialam kung ano ang gawin niya, umalis siya o kaya ma-hospital siya. Hindi natin alam kung ano kalagayan ng kondisyon niya sapagkat tila hindi na nagpapangsyon ang gobyerno. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi nitong mga tauhan niya. Iba-iba ang pinagsasasabi. Ngayon, alamin natin. Para malaman natin, basahin natin ang batas. Sapagkat mali ang sinasabi ni Presidente Duterte na it's none of your business o wala tayong pakialam kung ano gusto niyang gawin. Kaya pumunta siya, kaya hindi, kaya anuman, lumayas man siya rito sa Pilipinas, wala raw tayong pakialam. Totoo ba yun? Ito, batas ang tanungin natin. Ang ating saligang batas. At aalamin natin, ano-ano ba ang pwedeng maging sanhi na ang presidente palitan ng vice president. Yan, Ngayon, ito. Totoo ba yung sinasabi ni Presidente Duterte na wala tayong pakialam? Ito, sasagutin tayo ng ating saligang batas. Sa ating pong saligang batas sa Article 11. Ang tawag po dito ay accountability of public officers. Ano yan? O on the air? May gusto daw po siyang sabihin. O di i-on the air natin. Sandali, mayroon tayong tawag sa telepono at masubok na rin natin itong ating kwano dito kung ito'y mapapakinggan. Hello? Yes po. Yes, good evening po. Magandang gabi po. Sino po ba ito? Si Anton po ito ng Taytay ko. Nako, Anton, tsaka ka na tumawag at importante itong pinag-uusapan natin, ngayon, ito, ang sabi sa Article 11, accountability of public officers. Pananagutan ng mga public officers. Section 1,
public office is a public trust. Public officers and employees must at all times, mga public officers, ang presidente, public officers yan, officer yan. At all times, be accountable to the people. Serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice and lead model lives. So mali siya. Sapagkat ang lahat ng public officer ay may pananagutan, dapat managot sa mamamayan. At meron pang sinasabi doon, act with patriotism. Yun ang wala siya. Kasi yung hindi niya paggiit sa ating kasarinlan, mga kaibigan, hindi po yun act of patriotism. Ano tawag doon? Abay, ano yun treason yun pagtataksil yun sa bansa at mamamayan. Ito, sa section 2. Palagay ko naman, naintindihan nyo, maliwanag yun At simple lang ang mga wording sa English na ginamit Section 2. The President, the Vice President, and the members of the Supreme Court, the members of the Constitutional Commissions, and the Ombudsman may be removed from office on impeachment for and conviction of culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, other high crimes, or betrayal of public trust. Bakit ko binasa itong Section 2? Kasi po, itong Section 2 ay isa sa paraan na sinasabi sa saligang batas kung kailan dapat umupo ang Vice President ng Pilipinas. Kapag ka, ang isa dyan kapag ka ang Presidente ay napatalsik sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Yan mga kaibigan. At bukod sa Presidente, Vice President, meron pa mga iba, di ba? Pati mga Supreme Court. Kaya nga yung si Justice Corona noon. Saan siya, ano naging dahilan sa kanyang pagpapatalsik sa kanya bilang Supreme Court Chief Justice? Di ba ang ginamit doon betrayal of public trust. Kasi pag sinabi mong betrayal of public trust, napakalawak niyan Pero bago banggitin yung betrayal of public trust, merong mga specific na kasong pwede, di ba? At bukod doon, betrayal of public trust, abay, malawak yun. Di ba? Lalong lalaki. Yung scope, mga kaibigan, na pwedeng gamiting basihan para ma-impeach ang isang public official na binanggit dito kasama ang Presidente at Vice President. Ngayon, sa Section 3, pag pinuntahan natin, Section 3.1, sino ba ang pwedeng o sino ang merong kapangyarihan
na mag-initiate ng mga kasong yan pagdating sa tinatawag na impeachment. Sinasabi sa Section 3.1, the House of Representatives, sa kanila magsisimula yung inisyatibo para ma-impeach ang presidente. Pero, siguro naman hindi kayo mga tanga. Hindi tayo kasi mga DDS, hindi tayo mga Dutertanings, di ba ho, mga kaibigan, para hindi natin maintindihan yan. Alam natin lahat yan. Ang nag-i-impeach, House of Representatives, yung Kongreso. Pero, sabi ko nga, hindi tayo tanga para malaman natin na yung setup ngayon ng House of Representatives, yan ay rubber stamp. At hindi ho yan, alam nating hindi mangyayari na ma-impeach si Presidente Duterte kahit anong klaseng kasalanan pa, ano pang paglabag ang gawin niya. Katunayan, babaluktutin nila ang katarungan, ang batas ay babaluktutin ng Kongreso at ito ay ginawa na nila sa kaso ng ABS-CBN at sa marami pang pagkakataon, yung pagpapatalsik kay Justice Sereno na nagbabaliwala sa ating pong mga batas, lalo na sa ating konstitusyon. Hindi gagawin yan kung dyan mo aasahan na mapalitan ang presidente sapagkat hawak niya na ngayon lahat. Katunayan, ipinakita na yan ng Kongreso sa ginawa nilang pag-abuso sa kapangyarihan para tanggalan ng prangkisa o hindi i-renew ang prangkisa ng ABS-CBN. Ngayon, bukod sa impeachment, isa lang yung impeachment para ang Vice President of the Philippines ang siyang pumalit sa pwesto. Ano-ano pa ang paraan na sinasabi o nasasaad sa batas? Mga kaibigan, binanggit na natin kagabi, in case of death, sabi sa Article 7, Executive Department, Article 7, Section 8 ng ating saligang batas. Ang sabi dito, in case of death, permanent disability, removal from office. Yung removal from office, ano yun impeachment pero may nangyaring removal from office, hindi impeachment. Ano? People power. Di ba? Kaya sa removal from office, pwedeng people power, pwedeng impeachment. Bakit pwede ang people power? Pag wala nang magawa tao Di ba? Wala na silang maaasahan na makikinig. Kaya nangyayari yung people power sa pagtanggal sa presidente. Ang nangyayari, mga kaibigan, nagkakaroon ng ibang paraan bukod sa impeachment. Yung tinutukoy ditong removal from office. Or resignation. O bilangin natin death, permanent disability, 2, removal from office, pangatlo. Or resignation of the president. Yung resignation, alam natin hindi gagawin mga kaibigan Di ba? Kasi unang matatakot dyan
ang talagang nag-aabuso sa kapangyarihan, yung mga nakapaligid. Diba? Kaya hanggat maaari, kung magagawa nilang pagtatakban nila lahat. Katulad ngayon, sabi ko nga sa inyo, yung pag-uulat sa kalagayan ng kalusugan ng presidente ng Pilipinas, yan hindi pwedeng, ayaw man natin na magkasakit ang presidente. O kaya masyadong hamakin natin yung mga may sakit, kahit naman yung ibang may sakit eh. Ang problema ito, may batas eh. Ha? May tungkulin. May mandato ang mga opisyal sa pamahalaan para nila o inaatasan sila ng batas na kailangang malaman ng publiko, na ipaalam sa publiko ang tunay na estado o kalagayan tungkol sa kalusugan ngayon ng presidente, na yan ngayon ang ikinababahala ng marami sapagkat hindi po maganda na merong mangyari sa presidente ng Pilipinas. Ha? At kung may mangyari man sa presidente ng Pilipinas, kailangan ay merong mamuno kung ano yung nasasaad sa batas, dapat nating igalang yun. Ha? At karapatan ng mamamayan na iimbok yung batas na yan. Kung inaakala ng mamamayan na hindi na po nagpapangsyon ang isang pinuno ng bansa, pwede nating igiit yan. Bakit? Nasa batas eh. Sana kung ginigiit lang natin ito, o igigiit mo lang yan, dahil ayaw mo doon sa nakaupo. Ha? At ang gusto mo ay Vice President. That is beside the point. Kahit pa ganun lang ang gusto mo, ayaw mo sa Presidente, at ang gusto mo ay Vice President, walang pakialam yun. Sapagkat ang masusunod hindi yung gusto mo, kung hindi yung gusto ng batas. Yung batas ang dapat masunod. Ito sa Section 12. Binabanggit po dito, in case of serious illness of the President. Ha? Kung sakali, tama ba yun? In case of serious illness, merong seryosong karamdaman ang Pangulo, the public shall be informed of the state of his health. Naintindihan nyo ba? Meron tayong karapatan, taliwas sa sinasabi ni Presidente Duterte na it's none of your business. Meron pang banggit yung isang ayudante niya. Ang sabi, makonsensya naman kayo. Ba, teka muna, yung konsensya, hiwalay natin muna dito sa sinasabi ng batas. Kasi walang nakalagay sa batas na konsensya. Ang sinasabi dito, kapag may malubhang karamdaman ang presidente, ang publiko, o dapat ipagbigay alam
ang estado ng kalusugan ng presidente sa publiko. Mandate yan eh. Mga kaibigan eh, hindi ito ayon lamang sa gusto ng kung sino-sino. Meron tayong batas at hindi rin totoo ang sinasabi ni Presidente Duterte na wala tayong pakialam. May pakialam tayo. Mga kaibigan, ano pa sabi rito sa Section 12? Karugtong, the members of the cabinet in charge of national security and foreign relations. O, ibig sabihin and the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines shall not be denied access to the President during such illness. Mga kaibigan, ang may tungkuling magpaalam niyan sa publiko ay itong mga miyembro ng gabinete na naatasan ng National Security and Foreign Relations, yung Chief of Staff ng Armed Forces, si Hermogenes Sibdani yung National Security. Bata ni Gloria yan. Foreign Relations, si ano yan? Si Boy Finger na umiiyak na sa kanyang speech. Imbes na i-welcome yung OFW, yung speech niya tungkol sa kay Presidente Duterte, naiyak pa siya. Di ba? Pinagmamalaki niya raw, honor daw siya. Na siya'y nakapaglingkod sa pinakamagaling daw na presidente. Mga kaibigan. Ibig sabihin, shall not denied access to the President during such illness. Sila yung mga responsible na mag-divulge ng katotohanan sa likod ng tunay na kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Bagay na hanggang ngayon ay hindi pa nila ginagawa. Bakit natin sinasabi ito? Kasi po dun sa naunang binasa natin na Section 8 ng Executive Department, hindi ko na ituloy Kasi ang binabanggit natin muna ron, yung mga kadahilanan na ang Vice President ang papalit. Di ba? Ito, babasahin natin ang buo para maging maliwanag. In case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the President, ito na ho, the Vice President shall become the President to serve the unexpired term. Madalit sabi, meron pang kulang 2 taon. Mga kaibigan, hindi natin alam kung ano na ito. Ito namang si Roque na walang sensibilidad. Mga kaibigan, di ba sinabi niya na 45% lang pala 45 more than 45% lang pala ng mga may trabaho dito sa Pilipinas ang nawalan ng trabaho.
kaya siya raw ay masaya. Ha? Buti raw hindi 100%. Ba kailangan maging utang na loob pa sa kanya? Ganun ba ibig niya sabihin? Maging utang na loob nyo na hindi naging 100%. Ha? Ang jobless sa Pilipinas at 45% lang, mga kaibigan. Ilang milyon yun? 27 milyon mahigit? Sabi niya I'm glad. Ganun ba? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Hanggang hindi nasasara yung mga plans for prostitution na yan, hindi namin titigilan yan eh. Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ay pagkakaloob ng sarili ko sa buong kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a permanent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career? Oh, I was appointed as a patrolman in the city of Manila. We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, no? And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book. His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre tatrabahuhin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin. But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga yan, bintang na yan, ay totoo rin eh. Ano, dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Pare-pareho lang tayong tao eh. Dangan nga lamang. Yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Magbabasa-basa ho tayo, babati ako kasi may tumawag kanina sa atin mula pa sa Australia.
ako po ay nagpapasalamat ng marami sa mag-asawa na nakausap natin kanina, sina Mr. Nestor De Leon at si Ginang Ivy De Leon ng Northern Territory sa Australia po. Ha? At ayon sa kanila, salamat, ipinarating nila sa atin na marami daw po ang sumusubaybay ng ating programa doon sa kanilang lugar. Isang lugar lang yan, pero sa ibang mga lugar ng Australia, meron din po tayong natatanggap na mga mensahe. At yung iba, makikita ninyo nanonood, di ba? Real time. Pero sa ating po messenger, maraming salamat po muli sa inyong panahon at saka siyempre hindi ho naman mura ang mag-overseas call, di ba? Magastos din yan. Kaya pinasasalamatan natin, binabati natin si Ginoong Nestor De Leon at ang kanya pong may bahay na si Ginang Ivy De Leon ng Northern Territory sa Australia. Ganun na rin yung mga ibang nakikinig at nanonood sa atin dyan po sa Northern Australia. Si Paul Paterno ng Australia, first time listener at natuwa sa programa. Natutuwa siguro, ibig niya sabihin. Manhid si Roque, sabi niya, at dahil siyang spokesperson, manhid rin si Duterte. Ang tanong ko sa inyo, kung alam niyo ba kung bakit manhid si Roque? Siguro po, pwede tayong mag-isip na baka nagpa-injection ng pampamanhid ng anesthesia, kaya walang maramdaman, di ba? May birthday pala tayo. Birthday pala ni advance happy birthday kay Evelyn Cruz Avenido, ang president ng ECA Taxes, Immigrations and Law Offices sa Las Vegas, Nevada. Ang may bahay pala yan ni Rambo Avenido, ni Rene Avenido. Siya lang ba? May birthday? Advance na rin natin ang ating handog na awitin kay Ginang Evelyn Avenido ng Las Vegas. Narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka, at abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan
ito'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na